Okay, continuation tayo ng ating discussions. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is yung RIP timers. No? Ano ba kasi yung RIP timers din? Actually, sabi dito, it maintains routing process stability by ensuring that routes are updated. Number 1 are updated, number 2 are removed in the routing table efficiently. No? Ano ba kasi yan? Kasi ganito kasi yan eh. 'Di ba ito yung R1 and then ito yung R2. Let's say for example si R2 yan. Let's say for example si R1 meron siyang network X. 'Di ba? Meron siyang network X, connected siya sa network X, and then si R2 connected sa network Y. Okay? So pagka tinignan natin yung routing table ni R1, meron siyang X dito. Pag tinignan naman natin yung routing table ni R2, meron siyang Y dito. So since na-configure natin sila ng RIP routing protocol, so mag-exchange sila ng routes. Kaya itong network Y na to, mapupunta yan dito sa routing table ni R1. Itong network X na to, mapupunta yan dito sa routing table ni R2. Now, ano ba yung sense na mayroon tayong RIP routing, may mga RIP timers tayo? Now, sabi dito, so that yung route daw is updated and natatanggal doon sa routing table efficiently. Meaning, kailangan natin yung RIP timer so that yung pag-i-install ng mga local routers natin about doon sa mga remote networks natin, and then pagtatanggal ng mga remote networks doon sa kanilang mga routing table is efficient na nai-implement. Efficient in the sense na, kasi yung routing table natin, di ba, dapat yung routing table natin is stable yan. 'Di ba? Hindi pwedeng pamali-mali yung laman ng routing table natin kasi kapag ka mali-mali yung laman ng routing table ng mga routers natin, kapag ka may mga data packet sila na ipapadala doon sa mga destination networks, no? Pag mali-mali yung laman ng routing table, malilito kung saan, maliligaw yung mga packets na ipapadala ng mga routers natin, no? So, para ma-avoid 'yan, RIP routing protocols uses timers. Okay? Uses timers. So at yung pinakaunang timers na ginagamit ni RIP routing protocol is itong update timers. No? Update timers, nagra-run siya every 30 seconds. Siya yung default time ng update timers niya. And then anong purpose nun? It dictates how often or gaano daw kadalas yung mga RIP routers, yung mga routers configured to run RIP routing protocols in sending routing updates to each adjacent routers that is running RIP routing protocols. Ano ibig sabihin yan? Yung purpose na yan. Well, actually, sinasabi lang yan is yung update timers runs every 30 seconds, no? Yan yung time na yan na every 30 seconds, yan yung nagdidikta kung gaano kadalas magsisend ng updates or ng routing table updates yung mga routers natin na nagra-run ng RIP. Ibig sabihin, every 30 seconds itong si R1, no? Itong si R1 magsisend siya ng routing table updates kay R2. Then every 30 seconds naman itong si R2 magsisend siya ng routing updates niya kay R1 every 30 seconds. Anong purpose? So that eto nga updated yung laman ng mga routing tables nila. Kasi yung routing table, no, yung mga naka-installed na routes, yung mga naka-installed na routes dito sa mga routers natin sa kanilang routing table is nag-i-exist lang yan kapag ka nakaka-receive sila ng updates. Meaning to say, pwede naman kasi yung mag-down tong networks na to eh. No? So, pag nag-down yan, magsisend ng update si R2. O, down na yung network Y. So, ang gagawin ni R1, burado na yan. Di ba? Or itong si network X nag-down. So, magsisend siya ng update kay R2. O, down yung network X. So, buburay na yan eh, R2. Ganun yun eh. So, every 30 seconds, tandaan yan, every 30 seconds, nagsisend ng updates itong mga routers natin na nagra-run ng RIP routing protocol. Tandaan na yung mga updates na ipinapadala nila every 30 seconds, ito yun, kapag ka nagra-run ka ng RIP version 1, sinesend yan as broadcast. Alam nyo na sana kung ano ibig sabihin ng broadcast, sinesend yan sa lahat, kahit na hindi sila naka-configure ng RIP, kasi nga, broadcast. Pero kapag ka naka-configure tayo ng RIP version 2, sinesend yung updates na yun as multicast. Sana alam niyo rin kung ano ibig sabihin ng multicast, no? Yan, pag sinabi multicast, it's a communication between a group of few, no? So sa isang grupo,
mamimili ka doon kung alin doon yung padadalhan mo, multicast yun, at yung multicast address is 224.0.0.9. So, anong pinaka main purpose nito is that to make sure that routers are synchronized, nakasynchronize, and learn any network changes. Yun eh. So kung anong nangyari dito kay R1 about do sa mga network niya, kailangan i-send niya every 30 seconds. So, update timer. So, pag nag-configure tayo ng RIP, di ba nung nag-configure tayo ng RIP, sabi natin router RIP, di ba? Tapos, naglagay tayo dito ng version. Tapos, naglagay tayo dito ng no O2. Tapos, naglagay tayo dito ng network command. Tapos, linagay natin dito yung mga network addresses na directly connected. Let's say, for example, dito kay R1. Yung mga nakalagay dito, I mean, yung nakadefine dyan sa network command na yan, yan yung mga updates na ipinapadala ng mga routers natin. Including doon sa mga updates na yun, yung mga RIP learned routes. Ibig sabihin, yung mga RIP routes na natutunan nila sa ibang routers. I mean, ibig sabihin, kung mayroon pang nakakonect ng, let's say for example, router 3 dito, na nag-run din ng RIP, at may mga network siya dito na sinesend niya ang updates kay R1, no? Yung mga updates na yon, no, halimbawa A and B, no, mapapasok yan sa routing table ni R1, and then isi-send niya yan dito kay R2. So, si R2 magkakaroon din niya ng network A and B. Ganun ang ibig yung sabihin nung and that updates is being sent, no, sinesend ng mga RIP routers natin every 30 seconds. So kung pagka nag-down ito, sasabihin ni R3 na down si network A. So si R1 dahil down, nalaman niya na down, buburahin niya yan, isisend niya yung updates kay R2, sabihin niya down si network A, so buburahin nila sa routing tables nila. Ganun lang ibig sabihin nun. So update timer every 30 seconds. Okay? Yan yung unang timer. Yung pangalawang timer, pag-uusapan natin is invalid timer. So, ano naman yung invalid timer? Actually, yung invalid timer, nagra-run siya, sabi dito, nagra-run siya every, ang default time niya is 180 seconds. So, anong purpose? Sabi na dito, it tracks how long a route can remain in a routing table without receiving an update prior considering the route as invalid. No? Ibig sabihin niya, ganito kasi yan. So, draw ulit ako dito ng topology R1 and R2. So, si R1, connected siya sa dalawang network. Sabihin natin X and Y. No, network X and Y. Actually, itong si R2, sa kanyang routing table, ito lang, network A lang. Halimbawa, itong link na to between the two is network A. So, sa routing table ni R2, di ba, yung routing table ni R2, network A lang nandito. Diba? Kaya lang itong si R1, pag sinilip natin yung kanyang routing table, pangit ng routing table Si R1, may network A siya, may network X, and network Y. Diba? So, nag-configure tayo, halimbawa, kinonfigure na natin sila na mag-run ng RIP routing protocol. So, ano mangyayari? Magsisend ng update timer. Magsisend ng update itong si R1, hindi update timer na. Magsisend ng updates itong si R1, papunta kay R2 about dun sa mga directly connected networks niya. Kung halimbawa, kinonfigure natin to na maisama dun sa network command, so, itong si R2, makukuha niya yung update kay R1 na mayroong network X and network Y na nag-i-exist kay R1. So, yan. So, every 30 seconds, di ba? Every 30 seconds, si R1 magbibigay ng updates kay R2 about dyan sa mga networks na yan. Ngayon, itong invalid timer, saan ito pumapasok? Ang sabi dito, itinatracks daw kung gaano katagal mag-i-stay sa kanyang routing table yung mga networks na nakuha niya without receiving an updates. Kasi yung unang updates, ganito kasi nangyayari dyan Yung unang updates ni R1, eto sinabi niya, meron siyang X, meron siyang Y, meron siyang A. So, pagtingin ni R2 sa kanyang routing table, meron na siyang A, okay na yon, wala siyang X and Y, kaya inilista niya sa kanyang routing table yan. Okay, so converge yung network. Ngayon, next update ni R1, di ba? Nagbigay siya ng update, network
X na lang, pero hindi niya na sinama sa update si network Y. Ngayon itong si R2, nung ma-receive niya yung updates na yun, nag-iisip siya. Sabi ni R1 sa akin, nung una, alam niya yung X and Y. Pero yung first update. Nung nag-second update na siya sa akin, aba, iba na ang nangyari. Ang binibigay niya na sa akin is network X na lang. Wala na yung network Y. Di ba? Kasi hindi na nagbigay ng update si R1 about network Y. Yung pangalawang update niya is network X na lang. Ngayon, itong si R2, nakasindi na yung invalid timer. Meaning to say, inaabangan niya na etong network Y na to, though wala siyang nare-receive ng update kay R1 about network Y, nasa routing table pa rin niya yan. Kaya lang, nagka-countdown na siya dyan. Ibig sabihin na nagka-countdown, binibilangan niya na yan na kapag ka within 180 seconds, wala akong na-receive na update sa'yo, no, kay R1 about network Y, etong routes na to, mamarkahan ko na siya ng invalid. Invalid routes. At sa rerouting protocols, no, kapag ka minarkahan na invalid routes ang isang route, no, after 180 seconds na wala na siyang nare-receive na update galing kay R1, sineset niya na yan sa 16 hops. Alam naman natin na pagka 16 hops, di ba, yan ay isang route na unreachable. Di ba? Hindi na ano yan, hindi na yan good routes para puntahan pa kasi 16 hops na yan. Ang layo na yan. Ibig sabihin, ang dami ng tinalunan na yan. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng invalid timer. Yan yung timer na sumisindi para sabihin na at a certain point of time, kapag wala na akong naririnig na updates about sa isang network na dati sinasabi mo sa akin tapos biglang hindi mo na ibinibigay sa akin yung update ng routes na yon, binibilangan ko na yan, no? Inaantay ko na yan na within 180 seconds kailangan makareceive ako ng update. Kasi kapag hindi ako nakareceive ng updates, gagawin ko ng invalid yan. Ngayon ang tanong, what if kung after 100 seconds nagkaroon ako ng update? Ibig sabihin, after 100 seconds, itong si R1, nagbigay siya ng update ng network Y. So, meaning to say, pagka ganon, magre-reset yung invalid timer, no? Babalik ulit siya sa 180 timer. Ibig sabihin, 180, 179, 178, 177, 176, di ba? Ganon. So, kailangan every update dito, no? Kasi si R1 by default, di ba sabi natin, nag-update sila ng kanilang routing table o nagsisend sila ng update ng kanilang routing table sa katabing routers na naka-configure to run drift every 30 seconds. So, dapat every 30 seconds, itong network na to, kasama yun dun sa updates. Ngayon, kapag hindi yan kasama dun sa updates, no? Kapag hindi yan kasama sa updates, at nag-lapse within 180 seconds, yung route na yan is tinatag as invalid at dinalagyan ng 16 hops. Okay? So, it starts every time an update for a route is received. So, ibig sabihin, kapag si R1 nag-send ng updates about network X and network Y, etong invalid timer na yan, nagkakaroon na kagad yan dito ng tinatag na kagad yan ni R2 nagka-countdown siya dito. So, 180 seconds, ito 180 seconds. So, mag-aantay siya ng next 30 seconds. So, ibig sabihin, pagdating ng 150 seconds, kailangan makareceive siya ng updates about X and Y. No? Kasi pagka wala siyang na-receive, pag 180 less 30, so 150 yon. So, magka-countdown pa rin yan. Dire-diretso yung countdown yan. 149, 148, 147, ganun yan eh. Magka-countdown yan hanggang makarating yan ng 0. Pagka nakarating ng 0 at wala pa rin siyang na-receive na update, magiging invalid route siya. Yun ang ibig sabihin ng invalid timers. No? Yung route daw is no longer considered as a valid path kapag yung route na yon ay natag na as invalid. Ibig sabihin, meron na siyang 16 hops. Okay? So, i-demo ko yan kung paano yung relationships na in between. Pero yan yung tatandaan nyo, invalid timer is 180 seconds. At yan ay ginagamit para alamin kung yung router
na hindi na nagsisend ng updates is about dun sa isang routes na dati merong updates, no? Na dati merong updates, baka kasi may nangyari na, no? So yun yung timers na ginagamit diyan. Okay, number 3 na timers is yung hold down timers. So, hold down timers. Ano naman itong hold down timers na to? By default, 180 seconds yan. Ang sabi dito, ang purpose nito is to prevents RIP router from accepting any new updates about a route for a certain period of times na yung route na yun ay na-mark as invalid. So, at yung activation yan, no, hold down timers starts when a route is marked as unreachable. No? Ganito kasi yan. Gawa ulit ako ng topology natin, R1, R2. Ganito yan, ha? So, meron tayo ditong X, meron tayo ditong Y na network. Okay? So, si R2, ganun pa rin. Yung kanyang routing table is, ang laman lang is network A. So, network A. Ngayon, sabi natin, di ba, si R1 nagsisend siya ng updates as configured kasi nagra-run sila ng RIP routing protocols every 30 seconds. So, every 30 seconds, magsisend siya ng updates. Sasabihin niya kay R2 na, meron akong network X and meron akong network Y. Pagtingin ni R2 sa kanyang routing table, wala silang X and Y. So, i-install niya yung X and Y sa kanyang routing table. Nakaturo kay R1. So, goods. Okay? Ngayon, every 30 seconds yun, update timer. Ngayon, sabi natin, di ba, from that time, no, nagra-run na yung tawag nito, invalid timer. Invalid. Di ba? Nagra-run na yung invalid timer for X and Y. Nagra-run na yan. Ano ibig sabihin ng nagra-run na yan? So, ganito yan. So, yung invalid timer natin is 180 seconds. So, ito yan, di ba? So, ba ito yung 180, di ba? Yan yung invalid timer natin. So, every time na nakaka-receive ng updates itong si R2 about network X and Y, yung invalid timer natin nagre-reset yan to 180. No? Ngayon, since, say for example, etong si network Y, no, for 180 seconds, no, nung nagbibigay ng updates itong si R1, hindi niya sinasama sa update itong si network Y. Ibig sabihin, ang lagi niya lang na binibigay na update kay R2 is yung X. So, yung invalid timer kay Y, nauubos yun until such time na naging 0 siya. No? Naging 0 siya. Ngayon, pag naging 0 na siya, ibig sabihin, itong network na to, magiging 16 hops na yan. Diba? Kasi, hindi na talaga nabigyan ng updates ni R1 eh. So, iniisip ni R2 na yung networks na network Y na naka R1 down na yan. Kasi, for 180 seconds, wala siyang natanggap na update galing kay R1 eh. So, magiging invalid routes na yan. Ngayon, after na maging invalid routes, tatakbo na yung hold down timer. Meaning to say, kung mayroong network dito o may router dito, let's say for example router 3, na nagbibigay ng updates kay R2 na alam niya puntahan yung network Y, etong si R2 hindi siya maniniwala. Meaning to say na hindi siya maniniwala. Yung updates na yan na binibigay ni R3 sa kanya about dito kay network Y, hindi niya i-install sa kanyang routing table for 180 seconds. Okay? Yun ang ibig sabihin ng hold down timer. Meaning, lahat ng routes na na-mark as unreachable o hindi na reachable kasi meron na siyang 16 hops na metric, kapag ka na-receive yan nung router, no, na nag-activate ng hold down timers, hindi niya i-install sa kanyang routing table yung updated na routes, no? Yung updated na routes. Ito, sabi nila, the router will not accept any update about the invalid route that can cause routing in table instability. Kasi ganito kasi nangyari dyan eh. Ang totoo, ganito kasi nangyari dyan. Bakit may hold down timer tayo? Ang totoo kasi, yung network Y kasi,
belong talaga sa sa R1 Directly connected yan ni R1. Kaya lang ang problema nung mag-down, 'di ba? Nung mag-down, syempre itong si R1, no, for whatever reason, ang binibigyan niya na lang na update yung X. Ngayon itong si R2 nagtataka. Dati binigyan mo ako ng update ng Y. Pero ngayon nagbibigay ka na ng update ng X. X na lang binibigay mo sa akin. So ngayon, itong Y na to, lalagyan ko to ng countdown, no? Yung invalid timer nga. Maglalagay ako ng countdown na dapat bago mag-0, makareceive ako sa'yo ng updates. Pero, umabot na sa 0 at hindi mo pa ako nabigyan ng updates about network Y, gagawin ko na siyang invalid. Diba? Ibig sabihin sa akin, sa mata ko, yung Y na yan, wala na sa'yo yan. Meaning down na yan. Ngayon kung yung si R3, sasabihin kay R2, oh R2, alam ko yung network Y, actually, padala mo sa akin yan. 'Di ba? Kasi for some reason nakakuha si R3 ng updates. No, pag-uusapan natin 'yan, no. Pero kasi wala naman talagang network wise si R3, 'di ba? So, itong hold down timers, 'yan ang ginagamit ng mga routers natin so that yung update na nare-receive niya about doon sa invalid routes, hindi niya kaagad-agad i-install sa kanyang routing table. Kasi ano mangyari? Pag in-install niya ulit yung Y at itinuro niya kay R3, di ba? Malilito na yung routes. Kung may PC dito na pupunta kay Y, saan niya ipapadala? Titingin siya sa kanyang routing table papuntang R3. Wala namang network by doon. So yun yung importance ng hold down timer. So any routes na naging invalid, ang nagra-run itong hold down timers na to, for 180 seconds, wala siyang ilalagay na updates sa kanyang routing table, no? Wala siyang ilalagay na updates sa kanyang routing table hanggat hindi nag-expire yung 180 seconds. Okay? So yun yung hold down timer. Now, yung pinakahuli na timer na ginagamit ni RIP routing protocols is itong flash timer. Ano naman itong flash timer na to? Actually, ang default time niya is 240 seconds. Ang purpose nito, no, determines how long a route stays in the routing table after being marked as invalid before removing it on the list. Sabi dito, it starts at the same time as the invalid timer, no? Then sabi dito, when a route is marked as invalid, the route will remain in the routing table after additional 60 seconds after the route was marked invalid or this invalid timer expired and no valid route is received, then the route will be removed from the routing table. Ang haba. Pero ganito lang ibig sabihin yan. So, gawa ulit ako ng topology R1, di ba? Tapos gawa ulit ako ng topology R2. So, ganun pa rin. Ang usapan natin, meron pa rin siyang X and meron pa rin siyang Y na network. Tapos, A. So, dito pa rin. So, si R2, A lang ang alam niya. Si R1, meron siyang X and meron siyang Y. So, kinonfigure natin siyang RIP routing protocol. So, magkakaroon ng update, di ba? Magkakaroon ng update. So, every 30 seconds, kaya makukuha ni R2 yung network X and network Y. Di ba? And for some reason, no, di ba? Sabi natin, once na nag-run na-install na ni R2 sa kanyang routing table yung mga networks na yan, sumisindi na yung invalid timer dyan. Diba? Invalid timer for 180 seconds. Diba? So, dapat kailangan every 30 seconds makaka-receive siya ng update about these two networks para yung invalid timer na 180 seconds magre-reset siya lagi. No, magre-reset siya lagi. So parang ganito ulit. Gawin ko ulit yung illustration ko kanina, 'di ba? Sabi natin ito yung invalid timer na 180 seconds. So pag naka-receive siya ng updates about dun sa route na yon, yung 180 seconds na yan, magdi-default ulit yan sa 180, 'di ba? Kasi 180, 179 dapat yung unang updates pag patak ng 150 seconds, makaka-receive dapat siya ng updates about X and Y kay R1. So, pag na-receive niya yun, aakyat ulit yung invalid timer to 180 seconds. At kasabay na tumatakbo ng invalid timer, eto na, yung flash timer. Diba? Flash timer, 240 seconds. Dito yun, sabi niya,
activation starts at the same time as invalid timer. Ibig sabihin, kapag ka pala si R2 naka-receive ng routes about dun sa remote network X and Y, tumatakbo yung invalid timer tsaka yung flash timer. Kasi yung flash timer, ang role nito is magdesisyon siya kung gaano katagal mag-i-stay yung route dun sa kanyang routing table. After na yung routes na yon ay maging isang invalid routes. Ibig sabihin, ganito yan. For some reason, di ba? For some reason, si R1 ina-advertise niya, sinesend niya yung updates kay R2 about X and Y, di ba? And then for some reason, yung Y, di ba? Yung update niya, X na lang ang ibinibigay niya, no? Yung Y hindi niya ibinibigay na. Ngayon ang nangyayari, yung invalid timer pababa ng pababa 'yon. So itong flash timer naman, pababa rin siya ng pababa. So parang 240, 239, 238, so 237, pababa yan. Kapag ka ito mag-zero, no, kapag kaya na zero na, invalid na yung routes. Kaya lang, pag umabot na yan sa zero, may 60 seconds pa yan eh. Kasi 180 seconds yan. Mula dito sa taas hanggang dito, 180 seconds yan. Ay hanggang dito. So 180 seconds yun. Ngayon, yung 60 seconds yun na natitira, yun pa yung palugit ni R2 kay R1 na kailangan R1 60 seconds na lang, kailangan makareceive ako ng updates about network Y. Kasi pag wala na akong na-receive about updates na yan, tatanggalin ko na siya sa routing table ko. No? Yun yung flash timer. No? Gaano ba katagal maghihintay ang isang router about dun sa isang invalid routes, no, na makatanggap siya ng updates, no, bago niya tanggalin yung route na yon sa kanyang routing table. Ngayon, ano ang essence niyan? Anong essence ng mga timers na yan? Yung mga timers na yan, minimake sure na yung routing tables ng mga routers natin is stable, no? Stable at updated. Kasi hindi pwedeng down na pala tong networks na to. Etong si R1, no? Etong si R2, hindi niya tinatanggal sa kanyang routing table yung network Y na yan. Ang problema, down na nga yan kay R1 eh. So kapag ka hindi tayo or hindi nag-o-observe ng flash timer and hold down timer or invalid timer, yung mga RIP routing protocols natin, magiging chaotic, no? Magulo yung routing table ng mga routers natin. At kapag ka nangyari yun, no, may mga packet tayo na maliligaw ng landas. May mga packet tayo, data packet tayo na hindi makakarating doon sa mga destinations network na dapat supposedly makakarating kung stable lang yung listahan ng mga routing table natin, ng mga routers natin, no? Kung stable lang yung routing table ng mga routers natin. Okay? So, yan muna yung discussion ko about dun sa RIP timers. And then next discussion natin is pag-uusapan natin ano ba yung relationships ng mga yan, no? Kasi yung update timer, invalid timer, hold down timer, and flash timer, meron silang isang sequence na tignan natin yung sequence of activation ng mga yan, no? Medyo mahaba na kasi itong dinidiscuss ko sa inyo, kaya sa next tutorial ko na lang i-discuss sa inyo yung tawag nito, yung sequence of activation ng mga yan, no? Paano ba nagsisimula, no? Ano ba yung role ng invalid, yung flash timer, and then yung hold down timer para laging updated. Yung pagkakasunod-sunod ng activation ng mga timers na yan. Okay? So, after that, pag-uusapan din natin yung mga loop prevention mechanism ng isang distance vector routing protocol. Kasi yung distance vector routing protocol is prone sa routing loops. Okay? So, hanggang dito na lang yung aking tutorial. Hanggang sa susunod, kung mayroong kayong naintindihan, okay, kung may naintindihan o kung medyo malabo, sabihin niyo sa akin, i-re-record ko ulit yan, no? At tulad lagi ng paalala ko, huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video na to. Okay? Hanggang sa susunod.